Magandang gabi po sa inyong lahat. Pakibati ang inyong katabi ng Happy Easter. Happy Easter po sa inyong lahat. Mukha po kasing hindi pang-Easter ang mga mukha nyo. Kailangan po tayong maging masaya sa araw na ito, sa linggong ito. Dahil ang araw na ito ang sumasagisag ng ating kaligtasan mula sa kasalanan at kamatayan. Uulitin ko, ang Pasko ng muling pagkabuhay ni Jesus ang siyang nagpapatunay at sumasagisag ng ating kaligtasan mula sa kasalanan at sa kamatayan. Bakit? Kung ang ating Panginoong Jesus ay nabuhay ay dumaan ng pagpapakasakit at ipinako lamang sa krus, pero hindi nabuhay, ano ang kanyang pinagkaiba sa mga kriminal noong kanyang panahon na ipinapako sa krus? Kung siya ay dumaan ng pagpapakasakit lamang at pagpapako sa krus, kamatayan sa krus, at hindi nabuhay, walang halaga po ang ating pagtitipon ngayon. Baka po, walang relihiyong Kristyanismo. Baka po, walang Kristiyano. Baka po, iniisip natin, baka mga pagano tayong lahat. Naniniwala sa mga Diyos-Diyosan. Pero dahil ang ating Panginoong Jesus, nabuhay muli, mula sa mga patay, pinatunayan niya, una, na siya ay anak ng Diyos. At ang pangalawa, ipinakita niya sa atin na tayo ay kanyang niligtas mula sa kasalanan at kamatayan. Now, taon-taon, ating ipinagdiriwang lagi ang banal na araw, ang Semana Santa at ang linggo ng muling pagkabuhay. Ano ba ang atin laging, o ano ba ito para sa atin? Ano ba ito para sa atin? Ito ba ay isang ordinaryong linggo lang para sa atin? Ito ba ay isang normal lang na linggo na pupunta kami sa simbahan, magsisimba bilang isang pamilya, tapos na ang aming gawain? Kung inyo pong mapapansin, mamaya, pagkatapos ng aking homilya, babasbasan ko ang bawat isa ng banal na tubig. Pagkatapos nating magpanibago ng ating promises ng binyag. Hindi lang ito ordinaryong linggo. Ito ang piyesta ng lahat ng mga piyesta. Ito ang linggo ng lahat ng mga linggo. Dahil sa araw na ito, ginugunita natin ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Now, kung nakinig tayo na mabuti sa Ebanghelyong binasa, nakakatuwa ang Ebanghelyo. Dahil pagkabalita ni Maria Magdalena kay Simon Pedro na ang batong nakatakip sa libingan ni Jesus ay naurong na. Si Simon Pedro at ang isang alagad na sinasabi sa Ebanghelyo, ang alagad na mahal ni Jesus, tumakbo sila papunta sa libingan. Yung unang alagad na medyo bata kay Simon Pedro, tumingin siya sa libingan dahil siya ang nauna doon, pero hindi siya sumilip, hindi siya pumasok sa loob, sumilip lamang siya. Nung dumating si Simon Pedro, tiningnan niya ang loob ng libingan. At sabi sa Ebanghelyo, nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. At ang sumunod na statement, sabi sa Ebanghelyo, pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Bakit ang biyaya ng pananampalataya, ang biyaya ng paniniwala sa muling pagkabuhay, hindi nangyari at hindi naramdaman
ng prinsipe ng mga alagad ni Simon Pedro? Bakit sa isang alagad na walang pangalan? Although sa tradisyon sa ating simbahan, ang alagad na mahal ni Jesus ay si San Juan. Si San Juan ang sumulat ng pang-apat na ebanghelyo, ang pang-apat na ebanghelista. Pero sa ebanghelyong binasa, sinabi na pagkatapos ni Simon Pedro pumasok sa loob, tumingin din siya at siya'y naniwala. Ano ang isinasagisag nito? Para sa atin, ang alagad na walang pangalan ay dahil wala siyang pangalan, ito ay sumasagisag sa bawat isa sa atin. Na tayo ay mahal ni Jesus at kahit malabo para sa atin o ang iba para sa atin ay naguguluhan pa sa buong pangyayari, itinuturo sa atin, sa ating paniniwala, na si Jesus ay muling nabuhay. Si Jesus ay muling nabuhay. At hindi nagtatapos doon. Hindi nagtatapos doon. Hindi nagtatapos sa paniniwala. Pagkatapos nating maniwala, tulad ng mga alagad, kanilang ikwinento sa kanilang kapwa-alagad ang kanilang nasaksihan. Ang kanilang nasaksihan. Sa nakaraang linggo, simula nung linggo ng mga palaspas, hanggang kahapon, hanggang ngayon, ano ang ating mga sariling karanasan sa ating ginawa noong Semana Santa? Ano yung mga naisip mo? Nung ikaw ba ay nagbisita iglesia, kasama ng iyong pamilya o ng iyong mga kaibigan, may mga bagay ba na pumasok sa iyong isipan? Naramdaman mo ba ang presensya ni Jesus? Nung hinuhugasan ang mga paa ng mga sumasagisag sa mga alagad, nung Holy Thursday, naantig ba ang iyong damdamin na kahit si Jesus, kahit siya ay anak ng Diyos, hinalikan at hinugasan niya ang mga paa ng kanyang mga alagad? Naisip mo ba na ang Diyos pala, kahit siya ay Diyos, bumaba mula sa langit at ipinakita ang kanyang dakilang pagmamahal sa tao? Pagmamahal sa tao at pagmamahal sa iyo. Noong Good Friday ba, nung hinalikan mo ba ang krus ni Jesus, naisip mo ba ang mga sugat sa kanyang katawan? Naramdaman mo ba ang sakit ng kanyang mga sugat? Sa kanyang muling pagkabuhay, ano ang naging karanasan mo? Kung wala kang naisip at wala kang naging karanasan, hindi ko alam kung ano ang ginawa mo noong Semana Santa. Kung nandito ka lang sa ating simbahan at merely ikaw ay nag-o-observe lang dahil obligasyon ko bilang Kristiyano, hindi naging makabuluhan para sa iyo ang Semana Santa. Napakahalaga po na ang ating bawat karanasan noong nakaraang Semana Santa, tulad ng mga alagad, sa kanilang nasaksihan sa muling pagkabuhay, ibinahagi sa ibang mga tao. Hindi lamang tayo naging mere spectators. Ako po o kami ni Father Giovanni nung nakaraang Semana Santa, hindi niyo kami nakita dahil tuwing Holy Week, kami po ay pinauuwi sa aming diocese ng aming obispo. So wala kami dito dahil hindi naman kami taga Manila, taga Diocese of Borongan pa rin kami. Bisita lang kami dito. Anyway, nakita ko sa Facebook noong kaninang madaling araw, nung salubong, napakaraming mga tao. Literal na punong-puno ang simbahan. May video, may picture. Pagdating ko kanina, sabi ko, ang dami palang nag-attend ng salubong, nakakatuwa naman. Nakakatuwa.
Napakaraming mga tao na sumaksi sa pagsalubong na naging tradisyon at kultura ng ating mga Pilipino. Sabi ng aking pinagtanungan, oo, napakarami nga. Pero karamihan daw doon, naging spectator lamang sa pangyayari. Nakinood lang, nakitingin lang. Pagkatapos na tanggalin ang belo ng mahal na birhen, nawala na ang lahat. Iilan na lang ang bumalik, papasok sa simbahan. Tayo ba ay mere spectators lamang? Tayo ba ay mga tagatingin lang? Mga observers lamang sa buong pangyayari ng Semana Santa? Kung ito po ang ating ugali para sa muling pagkabuhay ni Jesus, walang aasahan ang ating simbahan na ibabahagi natin sa iba ang ating karanasan. Pero, kung sa buong Semana Santa hanggang ngayong muling pagkabuhay, naramdaman mo ang presensya ni Jesus. Maraming mga aral ang iyong natutunan. Maraming mga realizations ang iyong naisip. At nagkaroon ka ng isang personal na karanasan kay Jesus, sa Diyos, lalo na sa kanyang muling pagkabuhay. Kailangang ibahagi natin ito. Hindi mananatili sa ating puso at isip lamang. Tulad ng mga alagad, ikwento natin sa iba. At ang ating kwento sana ang maging dahilan upang ang ibang mga tao hindi lamang nila makilala si Jesus, kundi ang ibang mga tao maging mas malapit pa sila kay Jesus.